face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up
when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamdam. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligaya ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay
we gather today to celebrate the life, ministry, and eternal victory of our beloved Nanay Ginting. The scripture says, remind us in Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servants. So while we grieve our loss, we also rejoicing that Nanay Ginting is safely in the presence of our Lord Jesus. So in Psalm 46 verse 10, ningon ang pulong sa Ginoo, be still and know that I am God. So let us all remember that God is sovereign through every season of our lives. So naman ta karon sa kasakit, naman ta karon sa kagulanan, apat atong hinungtungan ang pulong sa Ginoo. Kana gyud siya kanunay sa tanang panahon sa tuang kinabuhi. So akong gihangyo ang tanan sa pagbaro as we sing the song Still. So ang pulong sa Ginoo ang matod pa sa awit, no, magkinaunsa ang kalibutan, magpabilin ta diha sa tuloy nga Dios. Because ang atong Ginoo andam mutabang, ang atong Ginoo andam muhupay sa atong mga kagulanan, sa atong mga kasakit. So ingon ang pulong sa Ginoo, be still and know that I am God. Sa kausap kay Luna, saksi ang iyang pamilya,
ka ng mga demonyos, bisan sa mga pakita ko kasama niyo. Whether good or bad, Ginoo, ang mga pakita ko sa Panginoon. Still, we acknowledge and we give praise to your holy name. Salamat ang Diyos, pinigyan ka na. In Jesus' name. Amen. Dahil kami isulong. Awit inaagis pagsulod sa presensya sa Diyos. Sinatin nato ang kalipay, ang kalinaw, ang iligimahal at ang kalintuman din ang kinabuhi sa tao. Diyos kailangan ang makabuti. Kasama din ang mga pakitabo ang Diyos, maghahangad ka ng pinagbawa. Kinabuhi mo,
kusog sa pagkatusa ka namong Diyos, taliwala sa sama ni ini ng mga pagkatagugan. Salamat Ginoo sa kalipay na imong ipuli sa mga kasing-kasing. Paghupay sa kamingaw, Lord, sa among minahal na sinanaiting, Lord God. Salamat Ginoo nga, diin ikaw adlaw, ikaw ang Diyos, maghahatag ka ng kimpit na kalipay. Basta ikaw, Diyos, anak sa mga sa among kiliran, kauban ang panunay o Diyos. Manghayagin na mo ang tanan Ginoo. Usap pasalamatan ka, Lord God. Bayawan ang buhay ngalan sa mga katapusan. In Jesus' name, Amen. So at this time, we want to anchor our hearts in God's living word. So atong tawagon ang atong senior pastor ng sa Malipog Christian Fellowship, Pastor Dan Situyo, para sa kaminsahe mapulong sa Diyos. Ngayong hapon sa tanan, gabi na sa Kapong Gracia Family, at sa mga suot na higala, mga minahal sa kinabuhi, mga kasignanan, o ang mga nakailang na naintingan niya araw, mayong hapon sa tanan. Hindi ang katapusan na ilang, kundi kita na to ang lawas na naintingan. I believe ang Diyos yun ay katuyuan na ining talaga. Siguro sa pagkaon para gawin natin masangkan, pero sa unahan, masangkan ang mga pagkaon. Kaya our God is a loving God, and He is in control, and He knows everything. Dear we beloved, we are gathered today in the presence of God, and in the midst of family and friends, to honor the life of Nanay Concepcion Kapul Gracia before we commit her body to its final rest, and to find comfort and strength in our shared faith and love. We come with hearts full of memories, gratitude, and sorrow. Sorrow because we will miss her presence. That is the reality ng mga wagdidan ni Nanay Ide. But gratitude because we were blessed to have known and loved them. Nakailata o ako sa higuma o sa tanan natin. Today, we do not only mourn a loss, but we also celebrate a life we live, a life that touched ours in so many beautiful ways. I believe na sa mga katuigan na gihatag sa Diyos ng Nanay Ide, naghatag siya ang mga nindog ng mga ligasiya na nato na nagkailangan niya, labi na sa pamilya. As we gather today to honor anak sa Diyos, Nanay Concepcion Gracia, we are reminded of what we read in Psalms 138 verse 2. You have magnified your word above all your name. God's faithfulness is sure, and His promises are true. Today, we trust His word that says, blessed are those who mourn, for they will be comforted. So, kining atong pagbagutan, paghilap, upayong ranay sa Ginoo. Dili man upayong sa Diyos sa usalang adlaw. It takes days, months, and years. We are free to cry, free to commemorate, and kay ginagaan ta sa Diyos kung nagawasan niya natin. Wala tayong hindi sa Ginoo sa pagkilap o pagpamunta. Noon, litugot na sa Diyos, kung kaya doon na tayo pagbati. The Bible reminds us that the Lord gives and the Lord take away. Ipahinduman ka sa pulong sa Diyos, kasi siya yung mahatag sa kinabuhi, siya usab ang ubaw. Sa matag tao na upanaw ng ining kalibutan na wala tayo angay masunod ng isa-isa. Even ang sakit, muli na ito pwede masunod ang malatian. Even ang disgrasya o kung sa paman. Kaya ang tanan, inalong sa kontrol sa Diyos. Di na ito masabtan, pero maunay
kamatuoran. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Today we acknowledge the truth even as our hearts are heavy. We gather not to say goodbye forever. Tungod guys na nainding ato na siya makitaan puhon. Ato lang ibutang sa ato muna nga sinanainting mula na siya ng bakasyon sa Amerika na umapang sa ka. Amen? Kung nga na atong mindset nga sinanainting ni una o bakasyon dito sa langit, musunod ka ito. Ayaw ibutang sa muna nga din na siya makitaan. Kaya ang Biblia nag-ingon, magkita ay ang mga anak sa Diyos. Amen? But to say, until we meet again. Nakoy namigo ng pastor, ang iyang punchline, mas magkita ang mingon din siya. Pastor, di ko kasiguro kung magkita pa ta sa tuig, kung sa sunod-sunod tuig, na akong ikasulti kanino karon, see you in heaven. Mao iya karon na isulti ka nakita na mo. Kaya naman, kung di namin magkita din sa kalibutan, mag-abot ng lawing sa langit. Kita usap, mag-abot na sa langit. Buhon. At ay bawang nagamit sa inyong katuwigan o 70, 80, 90 ba? Ang Diyos na rin sayo niya. We trust that our loved one has returned to God who gave them life and rest now in peace. Ako, 100% makaimong kung mas naliintin, deserve siya sa title na ito daw, rest in peace, kung kinaan na siya sa kamon sa Ginoo. Kung mo na yung kamatuoran ang tinuod na kalipay o kalinaw, kanang naaratas kamon sa Ginoo. Sa una, ang word na RIP, grabe ka sensitive niya na. Pero kung atong masabtan ang Biblia, nagkapahinumdong ang pinakanindot na dapit o ang pinakanindot na atong padulinan sa unahan, maugin ang langit o ang presensya sa Ginoo. Amen? Let us lean on one another in God's love as we remember, honor, and give thanks for the time we share with her. Nanay. So, napoy ipakita ng mga bersikulo mga kaitsunan na mura po niya siya o nisayang sa Ginoo na mura siya favorite. Kung kay mo rin ako pag-ila, na nainting sukan ng abuto din sa mga. I believe sa nainting usa siya ka good model as wife and mother. Ang ginagawa so, ang butang asawa mas buwibon pa kaysa sa mga alahas kapag pagkalusod pangitao. Verse 12, dili kayo siya mubuhat sa bisan kung sa mga kadakot sa iyong bana. 13, kung gihan siya ng muhabol o gilana o gilino. Gikan sa lagyong dapit, magdala siya ng mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kadlawang pagani kung bangon siya ang paglikay sa pagkaon. Alam sa ibanay. Kung mayutang ibaligya palitong kini, niya sa salapi kay ilang kinitaan sa itong basko pupugihan siya kaayo. Nasayod siya sa kaminggalan sa iyang binuhat. Musa, isa gabi na tayo, magbudlay at yapon siya. So, nakanunod ko mga istorya na sa nainti. Usaya, ibigay mo ito, usaya mo sa iyong matas ka lang. Kaya manginanong sa iyong ko sa balay. Nagpakananay o nagpakalula rin sa nainti. May natagod siya sa mga kabos o timawa. Muna ang mga ablikasiya nagkabili na nainti, which is biblical siya. So, verse 25, kusgan siya o gitahod sa katawhan o dili mahadlok sa malabot. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti o mag-luyon siya. Kung gihan siya o kanunay ng tanaw sa mga kinahanglan sa iyang banay. Di mahal o dinaig siya sa iyang mga anak o dahil usab siya sa iyang bana. Ang iyang bana may umun kaniya dagang asawa mabutan apan walay makatungkol kanina. Ang kaanyag sa babae malibungon o dili ulutan apan galaygon ang babae ng tahod may kahadlok sa Ginoo. Dahil siya sa tanan niyang gibuhat ang isang tahulon sa tanan.
Kini nga nga bersikulo nga atong gibasa, atong nakita sa kinabuhi na yun. So truly, na nainti, nalagad din siya sa iyo. Kung nagapanginaot ang Diyos, na kung unsay atong nakita ng ikabilin na nainti, na maayong kinaiyahan, maoy masunod usab sa mga anak o sa mga apo. Amen. Iman sa kanatong binid na nanambong tao pa. Doon mga butang mga pigsuna na kinahanglan atong i-treasure sa atong kasing-kasing. Na kung mahimo, samtang sakto pa tag pangisip, sakto pa tag panglawas, ang mga memories ng gabi na nainti atong tigigan sa atong kasing-kasing. Kaya mo rin may mahandi, hindi mapalit ang kwarta. Kining memories mga pigsuna. Shared memories mo rin usa na magpabilin sa atong kasing-kasing kung saan panahuna, sa lugay mga kapanahunan. I believe na bisan kung bato na nang mahagod sila na dito sa cemetery, I believe na ang iyang shared memories mulunglas sa atong kasing-kasing kung sa panahuna. Amen? Usa sa memories na akong may luman ni nainti, basta makaya ko nila siyang lawas, musimbang nila siya. Bisa pag nagkalusan sa bilakwan, muanay ka po siya sa mga. Every time na di siya kasimba, sa sunod magsimba na siya, inom siya kamuslon. Kasi siya ako kasimba ni Agi, kay maunay mauna. Pero as long as na-able pa siya makalakaw, able pa siya mubalon, musimba din na siya ito. Unay, good memories na ikabili na nainting din sa iglesia sa Lord Christian Fellowship. And I believe, ang shared memories na ikabili na nainting labi na sa pamilya, anak, apo, I believe na grabe itong kabilihon sa inyo. Kung hilag ang mga kauban na nainting sa kusina, pag-atiman, mas hilag anak. Maybe hindi pa karon, maybe next day, next week, or next month, di ato ma-feel ang value ni nanay natin. Kanang di na-feel siya makita. Kaya sa kita ang gutaw natin gitawag na late realization ba? Kung sa atin, di ko na ito ma-feel na ikuha na sa nainting sa Ginoo. Pero labay ang mga adlaw, simana, bulan, katuiga. Di ato mas ma-feel at ang kamingam. Mga anak na naintin, labi na Apostol Binjay, kaibigan sa pagkabata hanggang karoon, silang di uban na naintin. So, pray, kanano, nagsitili ang kaninong tanan, labi na Apostol Binjay, mas taas sa kapanahunan ang kauban yan iyang inahan. Shared memories sa family, relatives, friends, and neighbors. Keep it in our hearts. Ipigil sa inyong kasing-kasing. Ikaduha, ito, teaching and correction for us to be a better person. I believe na naiinting sa muli pa siya, kadaghan siya nagtudlo, kadaghan siya nagbadlo ka na. Labi na sa mga anak, apo, mga silingan, higala, mga minahal sa kinabuhi. I believe sa naiinting, tamtang maka-istorya siya, padayon siya sa pagtudlo, kung pagbadlong, hindi sa kinsa na iyang dimahal, for us to be a better person. Na nainting wala siya nahimong kontrabida sa kanyang kinabuhi. Ginoon, dikabangan kaniya to become a good person, to be a better person. Agree mo tani ini. Kung naamagalay, di kabilin sa nainting ang teaching and correction sa ato pa, siguro, maybe this is the right time na ato nang i-apply. Wala sa mga anak or sa apo, wala. Muna akong nilumansing kung gitulong. Sorry sa mga panahon na wala pa na akong ma-applikar. Tingalig mo na ang right time, mga kaibisonan. Usahay ang pagtudlo, ang pagbadlong sa ginikaran ganito nato. Usahay ang bugat kung bilit kalawat-dawat. Pero kinahanglan na atong gawaton. Nanaintin, bisan, hindi na ako siya biologically naman, pero sa spiritual, nagpakanan na isa. Alam ko, tinguman ka na po, may napil ka.
na ay mensahe na bibigyan sa mga naiintin sa kuha. Sa baskog pa siya nagtatag. Ang isang gikabilin ako, ingon siya nga, Pastor, pag malibon o pag matugihon sa pagpangalagad sa kita. Bumuo na siya igsoon, pero naglagpas na sa mga kasi. Kaya pag pumasok, isunod. Ikatulog mga kaisunan, her faithfulness in serving God. Muna usaha ang atong hinumduman, muna iyong pagkamatindaanon sa pag-alagad sa Diyos. Ang Biblia nagpasidaan na usahay ang pagpanaw o ang pagtaliwan sa maong tao, usahay gamiton kini sa Ginoo nga pamaagi nga kabigon, luwason ang tibuok bayan. Kaya na ay mga panahon mga kaigsunan na kung buhi pa itong minahal sa kinabuhi, kunya sayawan pa sa pulong sa Ginoo sa itong ginikanan, murag dili pa na ito kanawag-gawat. Pero na ay mga panahon nga ang pagpanaw sa kinabuhi sa minahal na ito ng kaigsunan. Gamiton sa Ginoo para luwason ang anak o mga apo. Sa nanayinteng, she is faithful in serving God. Matindaan din siya. So, ikaw pa, her unwavering faith and trust in God. Ang iyang pagtuo, iyang pagsalig sa Ginoo nga walay paling-paling. Nagpadayon, nagpabilin siya sa iyang pagtuo hangtod sa katapusan niya gininhawa. Dapat katong pagka-Sunday, pero mga ito tayo isang plano na musimba pa rin. Itong niyaging Sunday, Lunes matarap ng kahapon. Dapat mga ito yung plano na musimba pa siya. Yung isang pastor, siguro, yung isang pastor, siguro usa o duha ka semana, di ka nagkaroon, mga simba na po, balik sa music. Positive niya po siya na makasimba siya balik. Gusto ko naman na naimting, gusto ko naman nato apan ang Diyos may nagbuhat sa kanila. Amen? Her unwavering faith and trust to God, grabe ang siya ka importante na atong mapanunod sa kinabuhi. Ikalima na punto ikson, ano niya katapusan, her generosity and hard work in the ministry. Usa sa nasagap na ko na informasyon before sa nanaimpi ng kaliwan. Nagbilin siya o mensahe, nanugod siya na pairan ang utang. Kunya, na pa siya yung gano'n. Sumukasulod siya kasing-kasing na aga po ng pagka mahinatagod. Hello. Bisan gasto ang ospital, gasto ang medisina, pero iyang pagka-generosity, walang mawala. Hello. Kaya ka ng generosity igsoon, Christ-like attitude na. Bisan, magigipit ka ta, financially, kung kung sa buta, ang pagkamay na tago, hindi na mawala. Kung muna ako nakita sa naingin. Last na mong visit dito, nag-service din, daw sama panimbaho lang niya, nag-communion din, na nibarog siya, nilataw, nibayad siya sa yung utang ko niya, nihatag pagkid siya o mga pangalimpay. So ang iyang generosity mga kaisunan, ang ngay na may mong sumbanan na ito, ingon ng Kristohan. Ang pagkamahinatagol, ang pagkakugingan sa ministry. Ato pa rin na hindi, inamin nila akong lawas, pastor, para mong pag-angko na kaninong tanan. Physically weak siya, pero spiritually strong. Kung pagkatindon mga kaisunan, na di kabiling na naimbing na naghatag na ito kong kaligod. Okay? Patro, shared memories, mga dilibot na sa mga values, teaching and correction for us to be a better person, her faithfulness in serving God,
their unwavering faith and trust to God. And kalima, generosity and the hard work in the ministry. Ang atong conclusion direction, which is naghatag ko sa kanato assurance o paglaom kanatong tanan. In John 11, verse 25 to 26, ESV version, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Muna pangutanan ni Jesus, nung siya ako ang pagkabanaw ang pagkamulat. Ang mutuo ka na po, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Kung katong mutuo ka na po, kaniya, mabuhi siya, di na siya mamatay kung siya. Ambot pasabot na na-exol sa Ginoo namin. For example, sa case na hindi, physically hindi siya, pero buyon siya sa Ginoo. Mag-resurrect siya sa muna promise ni Lord, anaan nga mutuo mo salib kaniyang panahon. Amen? Kanya sa diha ka mabanaw na ang tao matarong, nagsaad pag yun ang Ginoo, sa diha ka na mabuhi at nagbalik, di na gyud ka mamatay ang usapan. Kung sinanainting atong ikauban rin sa kalibutan, within 83 years ng existence, pero dito sa langit, more than million years atong siya ikauban. Kung ang kining atong kamingaw na nainting, atong himong motivation ng mga lagad ko sa Ginoo para ako siya makauban dito sa langit. Hello? Kung gusto kita nga ato siyang makitaan, ikauban, atong himong motivation ng pangalagad sa Ginoo sama sa ginawa ni nanay. Aron magkita kita sa paraiso, magkita ka sa ginagalian sa Diyos. Kaya kung kita mga lagad sa Ginoo, magbuwag kita ang destino ni nanay Inting. Kaya si nanay Inting na anak karoon sa kamot sa Ginoo. Muna, kung kita mga lagad, magbulag kita ang kapainin ako. Pero kung mga lagad ka, magpusa o magkita ka ang pusa. Ako, mga pagsundan o muna ang pagtapos, we must put our trust, hope, and love to our living God. Salamat ang pagsundan sa inyong pagkain. Dalayton, ngayon sa Diyos, may God bless you and keep you. In Jesus' name, amen. Amen. Ating simbahan. So, isa po siya sa church leader. So, tarong kahapon nun, hatag ko song, remember, talawin ko ng ating mga church leaders para sa tungkol ng Diyos.
mensahe sa awit no. Ang atong Dios matinud-anon gayon sukad pa sa sinugdanan. O hangtod sa katapusan, ang atong Ginoo magpabilin gayon siya nga matinud-anon. So, the Bible reminds us that our earthly lives are like a vapor. But the investments we make in people last forever. So sumala sa mga kinisahe ni Pastor Dan kaganina, kung unsa to si Nanay Inteng, no? Tapaw pa lang to. But to give us, so to share us, kung unsa ganun si Nanay Inteng dalhin sa iglesia, sa Malipong Christian Fellowship. So on behalf of the church leaders, on behalf of the members of the Malipong Christian Fellowship, so akong tawag si Brad Aurico, yung kumain para maghatag sa usa ka mensahe kung unsa si Nanay Inteng dalhin sa iglesia. So, tinurong ng atong Diyos, pagkirulaan ng Diyos. So, si Sister Inting, tawag na Sister Inting or Nanay Inting sa kalagahan, si Concepcion Capor de Garcia. So, na-mention na ganina, tinggal sa provinsi, at sa mensahero, mag-wali. Kasi Nanay Inting is a pillar of himself. So, ito, may nutang emotional marker. So, kami nagkautugan ko. So, way back na, kung sa edad ni Dr. L.A. mamaya akong panahon sa pag-uban din sa Israel. So, mga 32 years, more than 32 years. So, maka-study ko naman kung sa siya at kinsa siya sa ipuli. Labi naging siya pagpagalagan niya sa ito. So, sa nag-uban kami din sa ministeryo, din sa Malipong Christian Fellowship, kaya ito itawag pa rin Church of Praise. So, ang fellowship center niya ito sa Ubus. Si Pastor Benji, Pastor na siya, pero ikan kaya ito, gamay pa rin siya. Mingon na itong misis. Naasi Sister Inting o Nanay Inting. Naman na rin. Naas Pastor Benji. Naasi Dr. Benji, kaya ito, gamay pa rin siya. Naasi Dr. Benji. So, inalang nga, ang ilang partnerships nga mention din ni Pastor nga, taas kitang panahon nga nag-uban si Pastor Benji o si Nanay Inting. Kaya di ka sa gamay-gamay pa rin siya. Kung asa lagi na makita si Pastor Benji, kaya siya naas si Nanay Inting, kaya sa Pastor Benji. So, nakita na mo sa inyong kinabuhi nga, she's a God-fearing woman. May nalukol din sa Diyos. So, sa Inting, si Nanay Inting. Kaya mga sharing na mo, mga panahon sa meetings sa mga leaders o mga prayer meetings. So, kaya mo sa una, sa buhay pa ito yung partner sa aling Sister Lucine. Mga tagabawo na kailangan. Sister Lucine, taga-kamura. Sila rin ang mga partner kayo mo-attend sa mga prayer meeting. Lisod pa kayo pamaagi sa pagsakay. Kanipan mo sa Malipong. Nihin pa sa kinandrilo. Sila faithful kayo sila na mag-indir sa mga activity. Kaya tungkol na sila ikahanap sa Ginoo. O nakapot sila iluhod sa Ginoo. Labi na rin ilang mga anak. O kung saan yung nakapot karon sa inyong mga pamilya, sa inyong kinabuhi. Ano sa mga inana kamay ng puko kayo, inana kakato, higanap ako na naibigli. So, subukan bang doon kung paano sa pero at least tayo kanyang ligasiya na binig sa iyo na anak o sa iyong tibok pamilya. So, inana ang usa ka leader o sa kabayo ng leader. Kung sakit na para sa FCM, pero sa Ginoo, mawala yung pamahali na makanto sa ikalawang kagaan. Mawali ka sa kamay. Bili pa masyapali. So, at least nakita na ito kaambukan sa iyo na pag-aambo. Ilasugay. Natagaan ko tayo pag inabuhi ang iyong mga anak, iyong mga apo tayo. O dapat nagkat pa. So, ang Diyos, maayo siya ito pa sa tanan niya ng pinag-uulog kaya sa inyo. So, kanakita, ginagawa-usap siya sa mga faithful na alagad sa Ginoo niya sa Malipong. Ikatwa is, usa sa Ginoo niya, very supportive mother. Usa ka, at isa, maka-testify ko pa rin. Kami naging sa kinabuhin na ni Pastor Benji.
siguro mga 15 years ago, almost 15 years ago, may panahon na si Pastor Benji dito sa Cebu, hindi niya mapunta. Diyan rin siya po, ipalit mo, hita ako siya. Brad, pwede ako kapilihan, ako'y gasto ng pagitaan ng si Benji sa Cebu. So, ilang ka mo Cebu, ako ipagitaan sa Pastor Benji. Kung nakaw kayo ng kalipay na, nakita na ito ang pagkikumit ng Pastor Benji, nakuha na yung si probinsya mapunta na itong mga panahonan. So, inanabakaan ka mahigumao ng pagka-concern sa usang kainahan. No, mabati na ito, kung mapila na ito, napila rin kami ng mga anak, kung saan siya ka mahigumao. Minsan din sa tipong pamilya, ginakawala sa amon mga panahonan. Kamano kayo siya, naan niya ang wisdom sa pagkainahan, pagkabuutan, kung meron support kayo naman rin. Kung usa si kamudilo na inahan, din sa MCM. Ano man kayo, soft-spoken. So inana sila din sa wala, bago ba na wala magkasunto, pero halos na lang kami, nakailangan siguro pagkin sa siya. Kaya, a good leader. So, makaingon ko sa iyo nga, usagin sa kamayo ng leader. Kaya bisan sa naglisod na siya, medyo apiki na yung panglawas. Naguna-una, yapon sa siya amutan. So, inanano nga, bitaw kay kami alam sa iyo sa tanan, makita ninyo kung sa'yo mga improvement din sa church. Amut-amutan na sa mga membro sa MCM. Labi na yun sa mga leaders. Kung namin paliton, like for example, drum set, Occidental, amot na siyang ambag-ambagan. Ginupuhan na siya sa katao, pag umanamot na yung amut-amutan sa mga leaders, kung sa mga kaigsunan sa simbahan. May mag-amot-amot ng sa kalibo, o pinakamans. So, inala siya as a leader. Ipakita yung sumiyo niya, ayaw na nag-apin na, kaya nga, kung di ayaw, kasi share na siya. So, nana ba, usap kinabuhi, kinaiya sa usa ka, maayo nga leader, example, hindi lang kay leader lang, pero real by example yun, na usa siya ka maayo, usa ka putan, ihemplo ka inahan. Ang sunod is, ang iyang mahigugmaon yun, labi na sa ministry. So, una-una siya, siya nga tinulang-ulo, kung asa ang activity na yung panahon na magsangyaw ni mag-feeding program para sa mga bata, naagyan po siya kita nakaliwala sa iyang pinaro. So kita ang mga bata na sa iyong magtapol-tapol, mag-challenge so nga, ang tutang ito against the negative. So sa kamudilo kayo siya, na pagkainahan, pagka-leader, nga ang tanan, nga mga kaigsunan sa MCM, mayroon na mananataw mga kaingon nga, magkinugihan ta kay galit sa 80 years old na kapin, kugigyan mo sa pagsangyaw sa pulong sa gitna. So makarelate ko sa gitna, pasagdaan ganyan ko, ginan sa magkinugihan yun, padayon yun sa pagpangalangan sa gitna. Kaya sa kataas sa experience sa iyong kinabuhi, daghan ng mga ups and downs sa pagpangalagan sa gitna. Pero nagapadayon, gamanitod, diha sa buhaton sa pagservisyo para sa kailangan sa gitna. So inana yun si Sister Ellen. So, consider din siya na one of the pillar of MCM. Pero wala man siya, pero naman si Pastor si Paro padayon ko bansab sa iyo ng anak. So muna nga, marang i-share na ko na si Sister Inting mamiss na mo sa MCM. Pero ato naman ko orang nga, nari katuyuan ng ginaw sa tayo. So, nahipunalan siya, ang tanan mo, ang tuta, kay kung sa ginaw, asagot ang tanan matay sa kausaw, magana ang paghukom. So, mamatay din ang tanan. So, nahimunalan siya, ang ato lang niya, mingawon ta, umusay iyang mga nahimo sa siya sa atong kinabuhi, pero ato lang lakuman, nga ato ang ato sa ikita sa talahian. Kaya ang Diyos, nga ato niya lagaran, dili pakya siya ang kasalan. Nga iya tagpuhaon, kung kita, mga langit sa Panginoon. So, atong challenge sa pagkuling kapunon nga, gusto natin makita si Sister Inting, si Nanay Inting, naawag sa mga abot padayon kita sa pagpangalagan sa atong Diyos. Nagagsalamat kung mayong hapon ka na itong tanan. In behalf of the MCF family, ako na may minsulti sa MCF ng family. God bless. So, si Nanay Inting, ang iyahang favorite spot, iyang place ka George, basta musimba siya,
Yapan ninyo lang ikatulod ya araw dito sa pinakatumoy mo, yun yung bangko. Oh. So every Sunday, mamiss na naman yan. No? Ikatulod. Ihapon yung nagikan ko, Pastor Dan, ikatulod na bangko dito sa last, mo nang yung dahil na uplastar si Nanay Inting. So tinuod ito tunog, ingon ni Brad Rico, nahimugin na mo siya, kanang example. Now, for example, may naatay magsangyaw or evangelism. So, may na dyan may bawang si Putag dito mo ba kasi Nanay Inting gani nga 80 years old no kada to. So, inana si Nanay Inting, no, ano ba siya? Lead by example din siya. Ang iyahang kinabuhi. So, at this moment, akong tawagon si Ate Margie. So, on behalf of the Gracia family, to share po kung unsa po ang kinabuhi ni Nanay Inting, kung unsa po si Nanay Inting sa iyang mga anak, sa iyang mga apo, sa iyang mga kahigalan. Ako si Margie, ako ang pangwalo sa anak ni Nanay Rosie Campo. Siya yung buhay, tapos ako yung bunsong babae. Si Nanay, nakatagan siya sa Ginoong taas na kinabuhi, 83 years, ganyan sa kalibutan. Sulod sa anang panahon na, namuhay din siya na usa ka Kristohanon. Mas nagtumunon, ugihan, dilig na siya, dali mo rin lang. Nagtuho mi, nga malinaw, wala yun ko nakahinumdum nga na siya'y kabingkil, kahit kaaway kay si Nanay, masensyosa din na siya. Nasiguro usahay nga may ubos siya, pero diligod na siya magkimkim o pagtungod sa iyang kasing-kasing. Si Nanay nalampanan yun na siya daw sa kanyang mga amigo, mga kapitbahay nalampanan yun na siya na yung mga hinahanglan. Nana siya ay gamay katindahan dito. O niya, sige lagi, ipautang na lang niya yung mga tinda hanggang sa napumok na yun. Wala kong balik ang kuwan. Ipanghatag na lang ni Nanay, dili siya kuwan. Musingil yun, magkuwan na nga siya, huwag na yung bayan sa iya. O ito nga, nisirano na lang yung tindahan ko. Kung ihangin ko na siya, nana siya kay isugdan, tapusod ko yun na niya, bisan pa sa kong sakit na yung lawas, muangkos, pumulahotay yun na siya hanggang sa katapusan. Last May 1, maka siya'y reunion sa Santiago Orais Clan nga siya gayon nag-push para ma-realize ito na reunion. Bisan, kapoy na yun si Nanay niya. Ingon na mga, dili na lang siguro na ito dalhon kay para kapuyan na ni Nanay ko daw i-push yun si Nanay nga ito kay gusto din niya makita ang iyong mga kabanay ba sa Orais side. Kaya, importante yun sa iya, importante yun sa iya ang pamilya. Sa tibok niya kinabuhi, daghan siyang mga pagsulay o responsibilidad na niya atubang. Siyang kami nga anak, nagdibuhi. Pero bisan usa sa kalisod ang iya, nabuhi lang yun nila ni tatay, bisan kanunay yun sila lang sa gubang sa kawadon. Ipakita ni Nanay sa amo nga, bisan sa daghang pagsulay, mupadayon lang yun sa kinabuhi o salig lang sa Ginoo. Ang iyang lupa, walay kondisyon, ang iyang suporta, walay pagka-pull, hindi siya kapuol. O ang iyang mga sakripisyo, dilit yun masuport. Daghan sa among mga panalangin karon bunga sa iyang paghago, mga pag-ampo o dedikasyon. Ang iyang pagtuo sa Ginoo, mao yun ang pundasyon sa iyang kinabuhi. Dili yun na siya ma-absent sa pagsimba o malipayon nga nagalagad sa Ginoo. Iyang ipakita ka na mo kung saan pagsalig sa Ginoo sa panahon sa kalipay o kalisdanan. Ang iyang pagtuo, ligon o tinuod o kinimao ang nagiyak kaniya sa tubok niyang panaw din sa lupa. Sakit sa akong pamilya o sa inyong siguro tanan nga manamilit na karon sa iya. Pero as Christian, sa tuot ang kamatayan, dili katapusan. Diha kang Kristo adunay paglaom sa kinabuhing dayon. Daghang salamat nay sa mga sakripisyo, sa iyong mga pag-apo, sa iyong pang-ayong ihemplo sa amo, o sa iyong walay kondisyon na gugma.
Salamat sa pagtulog ka namo sa pagkamakagwimon, pagsalig sa Ginoo, pagtabang sa uban. Dako kaayo ang pasalamat nga sa iyang nahibilin nga mga adlaw personal namo nga mga anak na silbihan siya o nahatag namo ang pag-aguma nga gikinahanglan gyud niya on her last days. Bisan lumingawon ni kaayo niya, malinaw na nga among mga puso na tuo nga naa na siya karon kauban sa Ginoo, wala na siya sakit. Ang among handumanan, ang iyang handumanan magpabilin sa among mga kasing-kasing ug ang iyang impluwensya magpadayon sa kinabuhi namong mga anak ug sa mga tao po nga kasalamuhan niya. Rest in peace na hangtod sa adlaw ang kita-kita ta pag-usap. Ang pingin namo ang imong handumanan. Daghang salamat. So at this moment, so naatay video presentation nga gi-prepare ang pamilya, Pastor Ramay. So this is a celebration sa kinabuhi ni Nanay Inti. No, ipakita ko kung sa siya ang iyang kinabuhi dali sa kalibutan o sa akong legacy kaya iyang ikabilin na di ka nato pwede na ito mo yung atong manunod masunod isin dapat natin dito sa kalibutan. So please watch lang sa akin. Nagpasalamat ko sa aking inahan na sinabi sa iyong pagkamahalo ay kanalang taman. Hindi lang kanamo, magtibataki na balang ko sa ubang mga tao. Salamat na isa na wala ko karoon hindi ang pangungang ko ng salitan ko ang malagay sa kalayo. Pero nagpasalamat ako na nakita kita ang nagapos ng mga tao. Pero hindi ka mawala sa akong kasing-kasing isipan na hindi magapan. Nakapabuhay ka na na hindi ka na magagos. Paalam. Remember the forever a blessing. Rest in peace. So we love you. I am really glad and grateful that I got to know all I can. I will always remember this. Rest in peace, Lord. We love you forever. Rest in peace.
Okay, so mo to ato ang mga memories with Nanay Linting, no? Ato ang mga pahinumduman ato kang Nanay Linting. So, sa karon, no? So, ako gihangyo ang tanan sa pagbarog. So, please sing with us. So, kaniya mo ang kantahon karon is isa yun din sa pinaka-paborito ni Nanay Linting nga kanta. Awit mo nga. Muna po, dili na ito mag-matter. Dili na ito parang mapangandoy ang kalibutanon nga well, kung wala'y pulos ang tanan, kung wala tadya sa presensya sa Ginoo. So, what yun din isa sa makalimutan ko ani every time nga mag-fellowship ang women's, magkakanta dito sa Nanay Linting ani. O every time na mag-fellowship ang mga nanay, pinakaunang na dyan sa Nanay Linting na din mo abot sa ako. So, inana-active si Nanay Linting sa ministry. So, nakakantay lyrics na nag-flash. So, you can sing with us.
sa family ni Pastor Narainting, yung mga kaanakan, yung mga apo sa pagkakas sa tubangan, as we extend our prayer para sa tibuong pamilya. Sa pag-ihami mo ang mga anak na prayers, no? As we extend our prayers para sa tibuong members sa family. Pag-isip ng mga bansa. Sa panahon na sama natin, prayer is the best weapon. Mga kaiso, ako kahinuan ng kaya Diyos ng gano'n. Pag-isip ng mga naman ng magtapang na kanila. Diyos ng ikanan sa mga panalangin, sama sa pagdulog ni Jesus, kasubo ng Maria, Marta, ito sa lugmanan ni Lazaro. Niluog kami kanimo alam sa nanilig na balay ng nanay ng konsepsyon na puro grasya. Upang usahan kami ng hangyo sa inyong balahang presensya, alam kanila ang lulugan, ang iyong luganan, ang ilang mga kaligpong mo sa inyong kinahalan. Kabalit nila ang inyong gugma. Pamatuog ng kanila, naniga kanimo ang ang tinuod na paglaon ng kalinaw. Iuna ang ilang kabulupon, inuman ang ilang panglawas, ang mga magdadaubod sila ni iniabot kanila na pagsulat. Panginoon mo kanila, may kawapos, ng lipay sa mga naglamuta. Diyos na nasa sa langit, Ginoo sa nabili, kabanay na may intingan. Nasayod ka sa iyong hangyo niya kanimo Diyos, na silang tanan umila sa bugid ng mga silang tanan maluwas, makabit ng kapangalaga niya kanimo Diyos. Bigan silang mga anak na nagto sa mga apo o Diyos. Bisan pa man sa mga anak na nahinti na wala ka ron diri Diyos. Ang mga pag-abo Ginoo, na imusap silang i-comfort Diyos. Usap unang physically, emotionally, mentally, God. Ang labaw sa namin Ginoo. Sumala sa mga Lord sa mga anak sa nanay ng seksyon. Na imo silang pagtag, pamaagi na sila mga maghumpong diya sa gugma sa pagservisyo sa kalaga at kanina Diyos. At kung diyan ang mga anak na po na nahinti, magtinabangay, magdinasigay, pagpaluyo sa mga panginahanglan sa mga kalusan. Ginoo niya yung katapusang adlaw mo sa mga kahiyunan na sila nag-ubang Ginoo sa dili ko man sila muli o Diyos. Upayang daan ang ilang mga kasigkasin. Ubang nilang nahunaw o Diyos. Pasagka sila Ginoo sa mga butang na lisod masagtan o Diyos sa kahulong pamahal. Panangin mo Diyos na ang tanang mga pangikabong nilang kanibungan. Bisan pa man sa among kinabuhi kung gawin mo kaniwan. Ikaw, Adonai, dako ang katuyuan ng iyong tanan. Na ibinibig mo, bisan sa kamatayon ng iyong naghahatag ka ang dako ng mensahe. Nagto sa iyong mga anak o nagto sa iyong mga apo. Ang kabililugod sa kinabuhi, mao ang pagsimbisyo, pag-alaga ng pagsimba sa tinuod ng buhi ng Diyos. Mao si Ginoong Jesucristo, ang bugtong anak sa Diyos na among ipangalagaan. Ginoo, salamat sa inyong pagkuhan, paglipon o pagpanalangin kanila. Inikay sila sa matang sa laot. Disgrasya, inuman Ginoo sila ang pagbiyahe-biyahe magkakadlaw sa ilang pagtrabaho, negosyo, panginabuhian. So magpapanalangin kanila o Diyos, sumala sa hangin sa inyong anak kasi nalit yung sitwasyon. Pinta na lang itugyan kanimo ang Ama. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So, akong tawagon si Pastor Benji, usa sa anak na naiinting para sa acknowledge. Si nanay kasi wala na ko pero spiritual na life sa sige mga gusto ko matutunan na nilig ko sila magpilipin na wala yung bisigin sa inyo makatubong sa akong ginagawa. Huwag na lang kong i-extend ang mga pagkasalamat sa Iglesia Family naman sa kapon, sa Rise, gusto ng mga kaprendihan, sa simbahan, kung sa mga silingan, ang baryo, sa Maubo, kanang yung mga higala. Nakita na mo, kung isa istorya rin, mga igsoon niya, yung dun di ay hingakay pungpong sa kapulungan, kung mga higala, o mga kaprendihan. Nakita na mo na walang mo nagpabukat
ginagmay ng mga pamagi na nagkatuloy nagkatuloy pagbaga ng naghatag ko sa ginagmay nakita lang ang effort. Kaya ako na matagaan ko na kung value ang inibuhat ng ang tingnan mo ang inyong mga sincerity sa pagpag-uban ng damay sa pagbarang kasunganan. So, sa tanan na niya diri, isa sa mga wala nag-aari hindi na makita. Masalamat ang tanan yung mga isuon na ang doon sa katapusang oras na may inyong ibutanan. Salamat sila ng atensyon pagkakas sa pagka-games, growth, salamat din. Ang ginoo mo ay ang boss sa kanalang yung kayo. Kaya salamat. Katapusan ako ngayon tanan sa pagbaro as we end our service this afternoon. So, ang kamaayo sa Ginoo magpadayon yun sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsunan. So, atong natawon ang goodness of God. And ako ngayon si Pastor Dan para sa kapusunan. All my days I've been held
Ginoo, ako naghangyo Diyos. Nagdugangin sa kalikon, emotionally, mentally, ang matagpusanan. Unang pagbati Diyos na makaya ang kasupanan, kasakit. O Diyos, pasilua, sinistigin sa puno galing, nakahanda kami, kasakit, kasupanan, puno galing, adunay kami sa laak na nahimo, paano sa iyong anak na si Manaibig. Ngayon kami kapasiluan ng kanimon, ingon na kauban na simbahan, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, mga higala, kasilingan, bisan kinsa kanamong aniya karon kung kinsa kanamong Diyos ang buhat kasimbahan pato sa imong anak na ngayon kami kapasayloan diya kanimo ingon na ikaw nagpasaylo o kami nagatuo magpasaylo sa kami nanay konsepsyon na moabot kami ngadto sa maong dapit ko Diyos na kundi maana ang hamsay ikay kami sa namatang sa disgrasya tanaot sa katalanan ipigi kami bupusa kami diasin bupa. Salamat Ginoo sa imong gahom na nagapatibabaw, nagapangliro mo Diyos. Hangtod sa katapusan sa segundo nga among makita ang lawas mong nainting. Among tagag, dakong pagtagad, ang ligasiya ay ang kapili. Nagto sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, masuod na higala, silingan, imuman ka na mo ang kauban sa simbahan. Pabilin din ang tipigan sa kasing-kasing, ang mga nindot ng mga butang handumanan, ingon na maayong tao. Ingon na maayong inahan, maayong na leader. Salamat sa itong panalangin. Dalay ko na buhin ng ngalan. In Jesus' name. Amen. So, at this juncture, no? So, atong yayo ang tibuo mga anak ni Nanaibig para sa pagpunta. Kung mawawala ka sa piling ko, hindi ito matatanggap ng puso ko. At bawat pangarap ay biglang maglalaho, mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo. Masamang panaginip lamang to, sana ako ay gisingin mo. At sa aking pagising, ako iyong yakapin at sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka, mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paano na tayo?
wala ka. Huwag ka na umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magalit man ng alon ng panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Huwag ka na umiyak, mahaba man ng araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo at kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa'kin, kapit ka sa'kin, hindi kita bibitawan. Hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan.
kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Paano ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko? Ano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa? Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Puso ko'y biglang naulila, iyong iniwanan na nag-iisa. Sana'y ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Mayakap ka. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you, I know I'd only make you cry. I'm not the one you needed. I love you. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep
in my heart, I know this is the kindest thing to do. You'll find someone who'll be the one that I could never be, who'll give you something better than the love you find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. I know I'd only hurt